everyone, welcome to my blog again, or our blog. My life after I lost my only child, Ray, my beautiful baby. Anyway, before I start, I would like to say thank you to all my subscriber for watching all my videos, lahat ng nagpa-follow sa akin. Maraming salamat, at sa mga taong hindi pa po nakakapag-subscribe, please do it. Kamusta na kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Lagi kong sinasabi, but look at me, look what happened to me. Ganun yata talaga ang buhay. Wala tayong control sa everything. Hindi natin alam kung ano yung mga December 24th. It's a Christmas Eve. God, I can't believe na nag-Christmas ako ng ganito. Anyway, it is what it is. Talagang ganito ang buhay. Anyway, it's almost 9 o'clock na ngayon ng gabi. So, ako lang mag-isa ngayon dito sa bahay. Yung husband ko kasi pinaalis ko. Sabi ko, join with them. Kasi dapat doon kami sa pamangkin niya, sa pamangkin ko. Pero sabi ko, total, wala naman din, hindi ko kaya kasi I'm in pain talaga. Even my pain reliever is not working. I mean, it's working but hindi kaya yung talagang pain kasi I just had my surgery actually yesterday. Kaya hirap ako. Maghihirap rin lang naman ako doon. So, dito na lang ako, at least mas comfortable ako. Quiet lang. Pinapunta ko lang yung asawa ko doon kasi sabi ko, kaysa bumili pa siya ng pagkain niya, kumain na siya doon and bring something para for tomorrow, kasi tomorrow close lahat ng mga store, lahat ng mga restaurant. Alam niyo naman, di naman marunong magluto yung asawa ko, so I cannot cook too. So para may pagkain na kami. Sana hindi mo na ako antakin, nakalimutan ko, uminom ako ng pain reliever ko kasi I'm about to sleep, pero naisip ko I have chance kahit na I'm in pain, mag-video muna ako sandali, but actually malakas tong ininom kong gamot para sa pain ko, at saka para makapampatulog na rin yun at the same time. Anyway, look at me. Napakahirap nitong pinagdaanan ko, talagang hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa buhay namin. But anyway, nakapag-video ako before my surgery. May nakapagkwento na ako doon, pero actually hindi natuloy yung schedule ko for my surgery kasi may emergency surgery ako ng Friday dapat yun, but we end up cancel the procedure because regarding my insurance, kasi my insurance is hindi covered pag depende kung saang facility kami. Actually, yung kasi na emergency ako, so nadala ako sa hospital na hindi naman 100% na covered ng insurance ko. So, syempre lahat ng doctors is doon na, at saka emergency nga. So, sa closer ka na pupunta. So anyway, nakwento ko lahat yung nangyari sa akin about what happened to me. Marami pa nga akong i-upload na video, but I cannot do it because of this thing happened. So probably maano muna ang pag-vlog ko for a while until totally ako gumaling, kasi hirap din ako mag-computer because I have only one hand. So, but I will try. Nakapag-upload ako ng konti nung isang araw bago ako ma-surgery. So, trying lang naman. So, anyway, naku, para na akong inaantok. So sad naman. Kaso, but it's okay. Sana nga makatulog ako. Anyway, yun nga, hindi na ituloy yung dahil 50%, cover naman ng insurance, but 50% lang. So, syempre, dun na lang ako sa facilities ng covered niya ng 90%. Kasi kung dito sa it's a lot of money. Tapos, babayaran ko pa yung gagamitin na facility. So, out of pocket yun. So, I rather wait. Kaya lang naghirap ako talaga mag-intay ng another 3 days bago ako ma-surgery.
But it's okay, at least hindi naman kami masyadong mahihirapan sa pagbabayad. So, kasi may contribution pa rin kami. So, plus, syempre alam niyo yung mga insurance, may mga deductible yan, yung mga emergency visit, yung mga, yung mga kung ano-anong ginawa, x-ray, kung ano-ano, CT scan, tapos, yung ano pa, ambulance, lahat yan may bayad yan. Meron lang portion na babayaran ng insurance. So, kahit ganito dito sa Amerika, kahit na may insurance ka, meron ka pa rin babayaran. Kaya kahit you're in pain, iisipin mo pa rin kung ano yung dapat gawin. Kasi wala kaming choice kasi masyadong mabigat kasi surgery ito. Phoenix nila yung bone ko. So maraming ginawa dito. It's about 2.5 hours yung surgery ko dahil Phoenix nila yung bone. Iniscrew. May mga ano yan, may metal yung kamay ko kasi meron ding may fracture dito banda. Tapos yung siko ko nga sa elbow ko na ano siya, nag-crack yung bone ko doon. So they fix it. Pero okay na rin kaysa naman sa forever ako mag-suffer. So minsanan na lang, kaya lang ang another bad news ko is I won't be able to work for a while. So sa mga client ko, sana makaintay kayo sa akin. I'm so sorry na lalo na yung mga kinancel ko for December. And so, na-stress ako kasi that's my busy time before Christmas. But I have no choice kasi this thing happened to me. At saka yung mga tumatawag pa at mga magpapagawa pa kasi I don't know how long na pwede akong yung bago makabalik ng trabaho. Hopefully, hindi naman masyadong matagal. So, we'll see kasi limited ang magiging movement ko dito sa kamay ko na to. But good thing na nga lang dito sa right hand kasi left-handed ako. So, medyo hindi ako worry sa kasi especially sa paggugupit kasi left-handed nga ako. But still, like I said, limited lang itong kamay ko. So, anyway, so, sa awa ng Diyos, I'm so happy that natapos na rin yung surgery kasi that's my main, ang hirap talaga na nag-intay ako for a week nang in pain ako. Plus, now, mas masakit pa uli ngayon dahil nga dito sa surgery ko. And then, magpipiti ako. I already have a schedule kasi hindi pwedeng hindi mapiti ito right away kasi kailangan mag-move ako. Malaman ko yung tamang movement at saka baka pagbalik ko my knee is having a problem to. So, it's a lot for now. Kaya halo-halo but I'm still fighting kasi I have no choice eh. Wala akong magagawa kasi this is, accident. Hindi mo masabi kung kailan darating yung mga unexpected talaga sa buhay. But, I'm surviving anyway. Ano nga ako kasi, nalulungkot ako, but wala akong choice, di ba? Look at myself now, disaster na ako. Yung asawa ko lang nagpo-ponytail ang buhok ko, hindi na nasusukla yung buhok ko. Siya yung nagpapaligo sa akin kasi I cannot move. So, anyway, I'm trying naman. Ang hirap lang kasi may sciatica pa ako. Kaya, I am so, parang nakaka-depress. But, I still, keep fighting, Kasi, wala kaming choice. Ito yung buhay na binigay sa amin. Kaya, keep going lang. Kaya, alam nyo, hindi lang kung sino man yung maraming dumarating din ng mga problema sa buhay. Wala tayong choice, just keep fighting. Ito talaga ang labanan dito sa mundo. Wala tayong choice. Kami, ang worried ko is for another 3 months, let's say. For this month, half lang ng month ako nakapagtrabaho. So, meaning, hindi ko na-complete yung aking pang-bills for this month. So, and then if I cannot work for another months, I don't know. Hopefully, I can go back right away. But sana lang, pakiusap ko lang sa mga clients ko. Hindi ko naman kayo ma-hold talagang kung kailangan yung magpagawa na ng buhok.
wala tayong choice kundi punta muna kayo kung saan nyo gusto. So, it's not good for my business yan, but I have no control about that. Syempre, hindi naman kayo mag-iintay sa akin, but hopefully, pag ready na ako, hopefully, bumalik din. Pero hindi natin control, like I said, ang mga tao. Sometimes, na-use na sila sa mga napupuntahan nila. Wala tayong control doon. But anyway, ako, sa akin lang, whatever happen, hindi ako magagalit sa inyo kasi that's, you know, may choice kayo at saka kailangan nyo yung gawin. Wala tayong magagawa doon. Hindi ko kayo pwedeng i-hold sa service na kailangan nyo dahil wala naman akong kakayanan na gawin ngayon. Very, very depressing sa akin yun, but I have no choice. Health ko muna yung aasikasuhin ko for now kasi talagang napakahirap, hindi natin talaga masabi yung mga bagay na dumarating sa buhay, kaya dapat hindi tayo kailangan magsisihan kung anong nangyari sa buhay. Just move forward and, you know, keep going. Yun lang talaga. Katulad namin, sino ba yung may gusto na mabalda ka? Of course not. I'm trying to be careful, but look what happened. Accident is accident. Kaya kung may mga mangyayari na gano'n, siguro pinapaintindi lang sa akin na I have to accept what happened to my daughter because you cannot prevent yung mga bagay na darating at darating sa buhay mo na hindi inaasahan. So anyway, teka, namamanid yung kamay ko. Yung circulation ng blood ko. Oh gosh. Anyway, kaya nag-vlog na ako ngayon kasi just to divert my emotion kasi Paskong Pasko ang lungkot-lungkot, parang walang nangyayari sa mundo, hindi katulad noon. Talagang magandang yung excited ka. Ngayon parang normal na nga lang, nagkaganito pa ako. Napakahirap, para bang nakaka-depress talaga yung ganitong situation, but we have no choice. Keep fighting lang talaga. Anyway, may kukwento rin pala ako sa inyo. It's sad and it's sad and it's good at the same time. Kasi when I was in the, you know, surgery room, yung piniprepare nila ako, I was praying. I was talking to my daughter. Sabi ko, give me a sign na andito ka lang sa akin, nasa tabi kita o nakikita mo ko. Kasi it's hard talaga kasi yung hirap mo, and then para kang nag-iisa sa mundo. Kahit nandun yung asawa ko, ang hirap talaga. Tinitiis ko yung lungkot, yung sadness na itong nangyayari sa akin. And then, yeah, kinausap ko siya. So, anyway, mababait yung mga crew doon, mababait yung mga nurses. At saka, mabait yung doktor ko, and he's really good. Even my anesthesiology, believe ako sa anesthesiology ko. Mga bata pa sila, pero they're really good. Yung anesthesiology ko kasi, sinabi ko sa kanya yung reaction ng yung reaction ng aking pag sinasaksakan ako ng mga gamot na like yung anesthesia, kasi usually kung yung mga sinasaksak nila sa akin yung gamot, talagang nagsusuka ako. So anyway, naman siya, so binigyan niya ako ng kasi ang tagal ko nag-intay sa doktor kasi nga ini-squeeze lang ako. May nag-o-opera rin yung doktor, kaya yung paning anesthesiology nga na-hold kasi wala pa yung doktor ko. So, dapat ang surgery ko is about 1 or 1:30. Na surgery ako before, like 10 minutes yata before 3 o'clock, and then natapos ako ng 5 something.
Anyway, yung anesthesiology ko, sinabi ko sa kanya, yung reaction sa akin, usually pag na-surgery ako, suka ako ng suka pagising ko. Sabi ko, ayoko ng feeling na gano'n, nauseated ako. So, kinontrol niya yung aking anesthesia, kasi binlock niya yung pain ko eh. So, dapat, it took like at least 2 days, o between 2 days to 3 days na numb dito, pero since hindi niya ako nabigyan, at saka I'm in pain na kasi that night, naka-fasting na ako, so naka-IV lang ako from 11:30 hanggang sa dumating yung doktor ko, naka-IV ako, tapos binigyan nila, kasi I'm in pain na, kasi hindi na ako nagtitake ng medication, so wala silang choice but bigyan ako ng small low dosage lang ng pain reliever, tapos binigyan nila ako para hindi ako masuka, yung yung nauseated. So hindi ako nagsuka, I'm so glad, kasi imagine mo in pain ka tapos nagsusuka ka pa, napakahirap. So anyway, pagdating ng doktor ko, inausap ako, nakakatuwa naman kasi nililibang nila ako. Hindi naman ako natakot about my surgery. This is the first time na hindi ako natakot na may gagawin sa akin. Although, syempre, na-stress ako syempre. Dahil alam ko naman kung ano nangyayari. Kaya lang, it's not like before na I'm so scared. Siguro, ganun talaga. Pag wala ka ng anak, hindi katulad pag may anak ka, you're so scared na something happen, na hindi ka na magising, or hindi yung surgery, hindi mag-success, or what. Ako, I don't mind. Kung time ko, kung hindi, anong magagawa natin, di ba? Ganun talaga yun. So anyway, magaling nga, nagustuhan ko yung ng anesthesiology ko, pero so na dumating nga yung doktor ko, wala pang, I don't know, pagkasaksak sa akin, kasi yung binlock niya, dito niya ako binigyan ng shot. Tapos, para ma-block. Tapos wala na ako natandaan, nagising na ako. Ginising na nila ako, mga 5:30 something na yon, mag-aalas 6 na, ginising nila ako. So, ako na lang mag-isa doon sa surgery room, sa may operating room. Anyway, sa recovery. Anyway, yung nurse ko, sabi niya, she's very nice. Sabi niya ganyan, siyempre, kinukwentuhan niya ako, pinakain niya ako, kasi talagang gutom na ako kasi fasting ako, tapos gabi na. So, pinakain niya ako, pinainom niya ako ng soda para umano yung sugar ko. So, anyway, kwento-kwento kami, tapos, sabi, bigla akong, I'm trying, syempre, they don't know exactly what's going on syempre sa sino ba nakakaalam na I'm having this, yung pain na, yung nalulungkot ako because what happened to my daughter. But anyway, ewan ko paano napunta sa usapan namin kasi nagtaka siya, kasi nakita ko yung mga tao doon, may mga bisita sila. Nalulungkot ako pero wala akong masabi kasi dalawa lang kami ng asawa ko. Walang ibang taong bumisita sa akin. Wala naman talaga akong kamag-anak dito. Kaya wala akong magagawa. Kaya dalawa lang kami. Tapos, siguro nag-wonder yung nurse ko, sabi niya sa akin, wala. Kasi sabi niya, how old are you? Sabi niya sa akin, sabi ko, I'm 60. Sabi niya, oh, we're same age. Sabi niya, so you enjoy your 60. Sabi niya, did you celebrate? Ganon. Sabi ko naman sa kanya, yeah, but when I turn 60, it's not very, very, exciting for me. It's not like, yung talagang big deal yung pag-turn ko ng 60. Pero hindi ko naman masabi sa kanya why. And then, she asked me, sabi niya sa akin,
Anong sabi niya? Sabi niya, wala ka bang anak around? Sabi niya gano'n. Wala ka bang anak around? Sabi niya, siguro nag-wonder lang siya, 16 na ako. Wala ba kaming anak? Hindi niya naman tinanong eh kung do you have any kids? Sabi niya gano'n. Oh, wala ka bang anak around? Sabi ko, wala. Sabi ko, hindi. Sabi ko pala, do you have any kids? Sabi niya, around? Sabi niya, di ba ganun yung pagkatanong? Sabi ko, no, cause sabi niya, how many kids do you have? Sabi niya, I have only one. Sabi ko, but hindi ko na mapigilan. Umiyak ako kasi sabi ko sa kanya, yeah, I have only one, but she passed 2 years ago. Tapos umiyak ako, kaya naano siya sa, oh, I'm so sorry, sabi ng nurse. But, sabi niya, I'm so sorry, sabi niya, no, it's okay, sabi ko naman, kasi alam ko they are wondering bakit, you know, ako naman, nauna pa nga ako na ngayon nagwa-wonder why, yung bang nalulungkot ako talaga kasi may mga bisita sila, ako wala. Tapos, sabi niya ganun, oh, I understand your feelings. Sabi niya, kasi I lost my son too. Sabi niya ganun. Kaya parang yung lungkot ko, nag-turn around. Kasi, alam niyo kasi sabi sa sarili ko, pag yung, alam ko yung tao, yung mga taong maintindihan yung feeling ko, alam nyo kahit pa paano, nahihelp ako dun eh, sa pagiging emotional ko. Sabi niya, I lost my son too. Sabi niya, supposedly 36 na siya ngayon, but he passed 17 years old. Sabi niya, until now, sabi niya, it's not the same. Sabi ko, do you have any kid? Sabi niya, yeah, I have. Sabi niya, pero hindi niya na sinabi how many kids that siya. But, nalungkot siya. Sabi niya, I'm so sorry that I didn't mean it. Sabi niya, ganun. No, sabi ko, it's okay. At least I have someone na naintindihan ako. Sabi ko, ganun sa kanya. Tapos, sabi ko sa kanya, you know what? I was like, talking to my daughter before my surgery. Sabi ko, to give me a sign na andito lang siya around, nasa akin. Kasi ang ina-expect ko, siguro pag nasa operating room na ako at nag-hope ako na may makita ko siya o makita ko yung nanay ko. Sabi ko, pero wala eh, it's totally, it's pitch black, wala akong memory, nothing. Kasi alam niyo naman, naka-anesthesia ako, syempre. Wala akong memory and everything, but I'm hoping na makita ko siya. So inas ko siya ng anak ko before ako before ako i-surgery. Kaya alam nyo, natutuwa ako at the same time kasi parang siya yung nurse na yun, yung sign na andun lang yung anak ko, hindi niya naman ako pinabayaan. Kasi, hirap talaga. Siyempre siya yung una mong maiisip. But, you know, naawa sa akin yung nurse. Siya nga nagatid sa akin sa labas eh. Tapos sinagag niya ako kasi pareho kaming nararamdaman. Alam ko na ano rin siya, yung nabigla din siya. Nalungkot din siya. Kita ko yung pagkasabi niya sa akin, talagang nag-post siya. Yung nag-stop siya for a while. Kasi alam ko na, kasi masasaktan kayo pag nalaman mo. But at the same time, feel good ka kasi nare-release mo kasi tinitiis ko yung pain ko. Nalulungkot ako. Dahil wala nga siya. Ang hirap pala walang mag-aasikaso sa'yo. Walang mag-care sa'yo. Doon ako nalungkot. But anyway, but it's okay. Ganun talaga eh. Nauna siya eh. Kaya wala kaming magagawa. So, I'm so sorry. Na naman ako, I have to release kasi hindi ko pinapakita sa asawa ko itong nararamdaman ko eh. Kasi hindi siya kasing strong ko eh.
Tsaka pag na-stress siya, na ano siya, na hyper siya, mas lalo siyang mahirapan kang kausap siya kasi na-hyper siya talaga. Kaya I'm trying to avoid that kasi hindi ko naman siya masisisi, magkaiba naman kami ng personality, hindi katulad ko, very open ako. Nakaka-release ako, siya hindi siya nakaka-release, but habang andyan siya, pretend na I'm okay, but actually I'm not. Nalungkot ako talaga, that thing happened. Hindi katulad noon. Nung na-surgery ako, takot na takot ako. Pero ngayon, hindi ako takot, but nalulungkot ako kasi I'm by myself. Kahit andyan yung asawa ko, nahanap ko talaga yung anak ko eh. But anyway, I'm so happy kasi meron nga akong sign na imagine mo, siguro coincidence lang yun, but still, I'll take it as a sign na binigyan ako ng sign ng anak ko. So, I'm very happy na doon na binigyan niya ako ng hope na she's just there, you know. Anyway, this is my Christmas present. So sorry. That's why, hindi ko naman to ipopost not until I'm okay. Kasi, I'm pretty sure New Year ko na to may upload kasi hindi ko pa kayang mag-computer kasi hindi ako sanay dito. Siyempre, nasanay na tayo na yung mouse natin. Andito lahat pagta-type. Hindi ako makapag-type din. Isang kamay ko lang. Mahirap. Napakatagal. But I can do it. But matagal. Maano ko rin yun, ma-edit ko rin, magawa ko rin yun. So anyway, yun lang muna yung kwento ko sa inyo. Don't be sad kasi this is a big relief dito sa akin na i-share ko yung experience ko, na i-share ko yung, na i-let out ko yung pakiramdam ko na it's really, you know, I don't understand kung ano yung, at least nababawasan sa puso ko yung bigat, although back to zero ako ulit. So anyway, ngayon kagabi na ako masyado nakatulog, hirap ako kasi dead itong kamay ko, yung itong braso ko, the whole dead yan, walang pakiramdam yan. Ang hirap kasi nababangga ko, akala ko kung ano kamay ko pala. So anyway, napaka-uncomfortable ang tulog ko kasi wala akong posisyon na maganda. Kahit saan ako pumunta, I'm so tired talaga. I'm very tired talaga dito sa, lalo na yung shoulder ko, my back is killing me because ngawit na. But anyway, ito muna yung makukwento ko sa inyo. So, Merry Christmas to everyone. Hindi ko masyadong na-enjoy yung ngayon, hindi ako nag-join sa kanila ngayon doon sa pamangking ko. Nahiya nga ako eh kasi pinipilit nila ako. Pwede naman talaga ako doon upo-upo lang, but I rather stay here so I can be by myself, you know. I want my quiet time. At saka I'm in pain. Ayoko naman, nakaka-distract lang ako doon sa mga tao. Hayaan ko sila, at least pag wala silang nakikita katulad ko na nagsasuffer, they can enjoy their, you know, their gathering. So, for now, ganun na lang muna. They will understand that. Okay, so anyway, till next again, pasensya na kayo. But, you know what? Huwag kayong matatakot pag umiiyak ako kasi this is a big help for me. I have to cry kasi pag hindi ako umiiyak, masisiraan ako ng ulo. Kaya, may time lang talaga na kailangan mo mag-self-pity kasi you're sad, you know, but it's okay. Ganda talaga yung buhay. Accepted ko na yung buhay ko, kaya huwag kayong mag-alala sa akin. Kasi napatunayan ko sa sarili ko na hindi ako weak. I'm very strong. Kaya at saka chini-change ko everything ngayon, trying to avoid yung mga negativity, yung mga masasakit sa ulo, mga problema. I'm not, you know, paying attention all those, you know. At saka I'm trying to be, you know,
ito kasi ang problema sa akin na tao. Kasi very honest akong tao eh. Kaya kung minsan nagagalit din sa akin yung asawa kasi masyado akong concerned to everything. Kaya minsan napapahamak din ako dahil sa mga ginagawa ko. I know it's my fault, but I cannot help it. This is my personality. Masyadong malambot ang puso ko sa mga taong, you know, they need comfort. Kasi I've been there. I know the feeling. Kaya minsan hindi rin maganda, pero like I said, this is me and I'm willing to do it, you know. So anyway, so till next again, and hope you enjoy your holidays, the Christmas and New Year's. Enjoy while you can. I'm so happy sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas. They're all enjoying their life kahit papano. They have good Christmas naman. Nakita ko naman yung mga senior nilang pictures, so I'm happy for that, na nag-enjoy sila. Okay? So till next again, look at me, pasensya na kayo. Okay? Nakapag-release ako kahit papano. So thank you so much everyone, and God bless us all. Take care. Bye.